ito nga po ang bautismo sa nakasulat po sa Mateo 28:19. Ayan, andyan po si Ka Diyos. Ayan, mapagpalang gabi po. Ayan, magandang gabi po. Ka Diyos. Alam niyo ba yung Ka Diyos? Pagka kaya binabagalan ko lang kasi ano ho yan, isang uri ng buto ng hala ng gulay na nilalagay po yan sa sa Nilaga. Ayan, sa probinsya sa Bacolod. Yan, Ka Diyos, isang buto. Masarap po 'yun. Na nilagyan ng langka. Yan, mag-message po mga nandyan para kayo ho ay ma-shout out. Ulitin ko lang ho, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po doon sa end times. Andiyan po si Brother Victor Santa Juana. Ayan, mga kapwa ho natin yan, mga Kristiyano at syempre sa lahat po ng mga kanilang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, mahalaga po na tayo po ay matatakan kaagad ng mga kapwa Kristiyano, kasi ang ibig sabihin yan, mga tagasunod ni Jesus Christ. Ayan. Okay, ganun po ibig sabihin yan, mga tagasunod ni Jesus Christ. Yan po ibig sabihin, mga kapwa Kristiyano, mga kapwa tagasunod ni Jesus Christ. Ayan, ganun po ibig sabihin yan. Pati ang inyong mga mahal sa buhay, ayan, mga kapwa natin Kristiyano at Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus Christ yan. Kaya ang mga tagasunod ni Jesus Christ, kalmado lang yan. Hindi yan hindi yan na masyadong nararatil, hindi gaanong masyadong natataranta. Yan, kalmado lang ang mga kapwa Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus Christ. Bakit natin sinasabi yan? Nandito tayo sa mundong ginagalawan natin, nandito yung kalaban ang mga kampo ni Satanas. Ayan, may sinasabi po si Brother Michael Van Bitoy, ang bahay daw pag nasunog, naging uling, bahay pa rin. Kailangan tutuloy niyan, pang natatawa talaga ako sa mga aral na yan. Ang dami. Si Apostol Pablo, yung tinik sa laman ay yung kapansanan sa mata. Kita mo kalokohan ng pastor na yan, nagpapanggap pa yan na may Holy Spirit. Ganun din si Soriano yung mga panahon na yan. Kaya ginagaya lang po niya, pera-pera lang kasi. Ayan, si Brother Balong Kalaman, diyan naman po yan sa Makati, kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, mga kapwa ho natin Kristiyano at Kristiyana, mga tagasunod ni Jesus Christ. Okay, yan po yung ating pag-aaralan at ibabalita mamaya, yung tungkol po sa end times. Kinakailangan lagi-lagi natin itong ibabalita dahil siyempre nararamdaman natin na hindi naman talaga kumbaga nasa kahuli-hulihan na tayo kaya dapat be ready, dapat laging handa. Dapat laging ayan, tinaga ni Alejandrino. Ayan pa isang ewan ko, tinaga daw ni Alejandrino. Yan ang mga mga katang-isip, mga katang-isip. Ang tinik sa laman ni Jesus Christ, maraming hindi nakakaalam. Ang tinik sa laman, ang tinik sa laman ni Apostol Pablo, ayon po sa Biblia, ayon po sa nabasa natin, ay yung pong pagiging Saulo niya, yung kinalaban po niya o yung inuusig po niya si Jesus Christ. Ayan, yan po yung kanyang tinik sa laman. Wala ho siyang kapansanan sa mata. Pastor Jacob Santos, yan ay patunay lamang yan na nagpapanggap ka lang na mayroon kang Holy Spirit, pero wala. Roger PS, the family is now watching. Bro Vincent, we love you. Salamat po Brother Roger PS, salamat, maraming salamat po sa Panginoon Diyos, kay Jesus Christ. Kaya tutok lamang ho dahil napakahalaga po nung ating pag-aaralan. Ito pong programang ito, ang ibinabalita ho rito, hindi mabigat, kundi magaan. Pinapagaan ho natin yung ating mga gawain patungkol po sa pananampalataya kay Jesus Christ. Nararamdaman kasi natin sa mga maraming panahon, maraming taon, na ang ating pinupuntahan mga pastor, kung ano-ano pa dyan, mga church,
Hindi ko naman ho nilalahat kasi may church po talaga na hindi naman maligalig. Simpleng-simple lang sila. Ang saya-saya nila kung sila ay mag-aipon-ipon. Hindi naman ho masama yun. Kaya lang, napakarami din ho talaga mga church ngayon na napakamaligalig. At kung ano-ano na ang ipinapagawa sa miyembro. Na hindi lang makadalo, eto na, mayroon na siyang obligasyon. Hindi lang makapunta, tatargetin ka na, ibig sabihin, ano na iisipin sa'yo. Ayan, hindi ka lang, yun po ang ano yun ang diferensya sa mga nagtayo ng relihiyon sa ating panahon. Hindi talaga nila alam kung ano po yung nakasulat. Kaya nga ang programang ito, sinasabi natin, nakalmado lang tayo, relax. Dahil tayo yung mga taga-sunod ni Jesus Christ, alam na natin, dapat nasusundan natin yung nasusundan natin yung daloy nitong kwento ng Biblia tungkol po sa end times, tungkol sa mga sa mga kasunod pa ng mga pangyayari. Kaya pag-aaralan ho natin yon. Alam nyo ba na ito po ang Book of Revelation mula chapter 1 hanggang chapter 22, yan po ay parang puzzle Kapag yan po ay napagtagni-tagni mo na, alam nyo po ba, mauuwi lang yan sa 7 salita lang. Ibig sabihin, memoryado na dapat natin yan kung ano ibig sabihin ng mga yan. Ayan, kaya yun ang ating ibabalita mamaya na mauuwi lang pala sa 7. Ayan, kaya may mga elaboration lang kasi na ginawa, kaya humaba ng humaba para maintindihan. Kaya ayun, sa tulong po ng Panginoon na hindi naman tayo napapabayaan, naiintindihan naman natin yon. Yan, tungkol pa rin ho sa bautismo. May nagtanong kasi kay Pastor Jacob Santos tungkol sa bautismo, sa Mateo 28:19. Then pinagbangga doon naman ho sa Gawa 2:38. Basahin natin Sisimulan natin ng maya-maya ng konti. Pero ganun pa man, balik tanaw muna tayo sa ating nakaraang pinag-aralan. Sandali lang naman po ito. Ayan, may sinasabi si Brother Michael Brambitoy, nagkamali si number 2 ng pagpili. Akala, totoo ang Mass Exodus sa MCGI. At lilipat kay Ginugundo. Ayun pala, si Ginugundo ang Mass Exodus. Tika muna. Naman akong tubig. Dahil sa matinding init po, mabilis tumatuyo ang aking lalamunan. Ayan. Ayun, napag-aralan natin na yung 7 iglesia na nakasulat po sa Biblia. Ayan, yan po ay may mga hagdanan. Hagdan-hagdan, sa chronological yan. Ayan. Kaya napakaganda talaga kapag ka naintindihan mo na ang 7 iglesia, yan po yung 7 mata o 7 paningin ng Panginoon Diyos ayon po sa aklat ni Propeta Zacarias. Tapos, yung 7 iglesia na yan po ay may mga kanya-kanyang event, kanya-kanyang pangyayari dyan. Hindi tayo maaring i-apply yan sa isa, i-apply sa isa, i-apply naman sa kabila. Hindi ganon. Kundi yan po ay sunod-sunod, naka-chain yan. Naka-chain. Ibig sabihin, nakasalansan lahat yan. Halimbawa, iglesia sa Epeso. Yan ay panahon ng mga apostol. Yan. Kung ano ang laman ng sulat na yan, panahon yan ng mga apostol. Sila po ang nagpapakalat ng Kristyanismo. Ibig sabihin, binabangga nila o sinasagasaan nila yung relihiyong Hudaismo. Kasi ang Hudaismo po, may mga sinagoga sila Pumapasok po doon yung mga kapwa nating Kristiyano. Sa panahon na yan, mga Christians, hindi sila wini-welcome. Yan po yung panahon ng mga apostol. Nang kumalat na ho ang mga Kristyanismo, patay na ang mga apostol, pumasok naman po ang iglesia sa Smyrna. Ayan. Yan naman po ay dumami na ang mga Kristiyano, wala na mga apostol. Dito naman po nagsimula ang persecution. Pinapatay po ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng entertainment. Pinapakain po sila sa mga mababangis na hayop, pinag-aaway para mapatay sila. Yan, ibig sabihin, ginawang laruan ang mga kapwa nating Kristiyano. Tanong kapatid,
pwedeng gamitin ang karunungan ay maging babae gaya ng ginawa, ayan, Iglesia Katolika kay Birheng Maria. Nakapangilabot na ay aral iyan, hindi nalalayo sa gamitin yan ni Pastor ng Bulacan. Ay, may kasunod pa na words, ano? Okay, yun ng Bulacan, nakakbo ng isip kasi ng pastor na iyan ay hindi malayo na gawin kaya yan. Yun po yung sinasabi natin. Ayan, Brother Kadios, ayan. Na hindi malayo kasi nga yung bautismo pa rin ako pupunta. Isinasagawa nila ang paglulublob sa tubig na kung saan from the very start nang si Jesus Christ ay mabautismuhan sa tubig, bit niya na yun, siya lang umako. At the end, pagkatapos napako siya sa krus, bit niya, yung dalawa na yan, parehas niya inako yun, bautismo sa tubig, nabautismuhan siya sa tubig, siya na umako. Napako siya sa krus, yan di po bautismo sa pagkamatay niya. Kaya yung dalawa na yung bautismo na yan, si Jesus Christ na umako, so hindi mo na kailangan yun. No need na kahit sa ating panahon. Kaya wala kang mababasa dyan sa talata ng Biblia na ang mga apostol ay nagbautismo sa tubig. Ngayon, bakit naman si Felipe nagbautismo sa tubig doon sa bating? Si Felipe po kasi, siya po ang ang bating ang nagbigay ng nag-insist nakita siya ng tubig. Pero hindi po si Felipe. Wala hong si Felipe ang nag-insist, walang ganon. Kaya mahabang istorya yan. Yan ibig sabihin. Ngayon kay Maria, uulitin natin yung tanong ni Kadios. Tanong kapatid, pwedeng gamitin ang karunungan ay maging babae gaya ng ginawa ng Iglesia Katolika kay Birheng Maria. Okay, ito po ano lang natin, i-summarize, ano lang natin, pasadahan na lang natin ng konti. Papasok din naman yan sa sinasabi kong 7 iglesia. Sabi po ni Brother Oscar Vargas, 7 iglesia ay may kanya-kanyang panahon. Very good. Yan, kanya-kanyang panahon yan. Panahon ng mga apostol. Yung nga po, iglesia sa Epeso. Nawala na yung mga apostol, kumalat ang mga Kristiyano, dumami ng dumami sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Pagdating ng pangalawang iglesia, Smyrna, persecution ang inabot nila, pinatay sila. Yan, pinagpapatay sila sa pamamagitan ng entertainment. Ayan. Tapos, pumasok po ang pangatlong iglesia. Iglesia naman po sa Pergamo. Ayan. Panahon po yan ni Constantine, Emperor Constantine. Ang nangyari po ay dalawa ang Roman Empire, West at saka East. Ginamit po ni Constantine ang mga Kristiyano para labanan ang Roman Empire na West. Kasi dalawa sila so natalo nila yon. Yan, kasi naniniwala si Constantine na tinutulungan daw po ng Panginoon Diyos, ang Diyos ng mga Kristiyano, ang mga Kristiyano, yung mga tao na yan. So nagwagi, natalo nila ang Roman Empire West, nagwagi po ang Roman Empire East. Kaya nakapagtayo sila ng capital city diyan sa Constantinople, diyan sa Turkey. Yan, kaya welcome, diyan ang takbuhan yung mga kapwa nating Kristiyano kasi free sila diyan. Si Constantine po ay isang emperor ng Roman Empire na East. Siya po ay naging Kristiyano. Kaya nagkaroon po ng kapahingahan ng kaunti ang mga Kristiyano. Natigil yon, yung persecution sa kanila. Kaya yan po yung iglesia sa Pergamo. Ngayon, makalipas naman ng mahabang panahon, siyempre si Constantine wala na, yung Constantine the Great. Pinalitan ng pinalitan, ayun, sumama uli. Pinagpapapatay na naman sila uli. Ayan. Hanggang sa dumating po ang panahon, ito na po yung sagot kay Kadios, dun sa kanyang katanungan. Pang-apat na iglesia, pumasok naman po ang iglesia sa Tiatira. Maraming sinabi si Jesus Christ yan, ang haba ng kanyang sulat. Yan, ano na lang natin, ikukwento ko na lang po sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Dahil wala na po ang Roman Empire na West, Roman Empire East na lang, ito pong pagpasok ng iglesia sa Tiatira, ito po ay tinatawag na Dark Ages. Ayan. Teka lang po. Sagutin ko lang po muna ito. Brother Vincent, paano ba nakakapagpatuloy sa pangangaral? Tumatanggap po ba kayo ng donasyon? Kung oo, paano po kami makakatulong? Naku, maraming salamat po
Maya-maya, kung kayo po ay makatutok mamaya, may sinasabi po ako tungkol dyan. Tapusin ko lang po itong 7 iglesia. Ano ho? Papasadahan ko rin ho yan. Yan, pagpasok po ng iglesia sa Tiatira, ito po ang nangyari. Dumating na po ang tinatawag na Dark Ages. Mas malala ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Katakot-takot po na inabot ng kahirapan ng ating mga kapwa Kristiyano sa panahon na yan. Natigil na po ang tinatawag na digmaan. Wala na po yung tabak, wala na po yung mga kalasag. Ibig sabihin, ginagamit na tools para sa digmaan, para manakop. Hindi na po ginagamit yun ng Roman Empire. Alam nyo kung ano ginamit nila? Relihiyon. Yan. Itong iglesia sa Tiatira. Panahon ho yan ng Papa. Yan, dyan na po sila nag-start. Unti-unti na. So, yun ang nangyari. Kaya ang ginawa nila, nagpasimula sila ng kanilang iglesia sa west mismo, sa western world ng bandang west. Kaya nagtagumpay sila at unti-unti na pong bumabagsak itong east dyan sa Constantinople. Ayan, unti-unting bumagsak hanggang sa nawala, hanggang sa panahon natin ngayon. Andyan po ang Roman Empire na west. Ayan, okay, ano po ibig sabihin yan? May binabanggit si Jesus Christ dyan, brother Kadios. Alam nyo kung sino binabanggit niya? Si Jezabel. Ang tagal-tagal na panahon na si Jezabel, panahon pa po ito na Haring Ahab Sa kay propeta, ano pa po ito? Propeta Elias. Ayan. Yan po yung pangyayari kay Jezabel. Binabanggit pa sa yung babae na yan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ito po ay isang anino. Nandiyan po si Sis Ophie. Diyan naman po yan sa Makati. Ayan. Kapwa rin natin yung Kristiyana at sa lahat po ng sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Mga tagasunod ni Jesus Christ. Yan po yung pangyayari na yan na sila na po, dominante na po nila ang western world para sa kanilang iglesia. Dark Ages kung tawagin. Ayan, si Jezabel ang present dyan sa sulat ni Jesus Christ. Ginawa siyang guide para sa panahon na ito, hanggang sa panahon nila na hinulaan ni Jesus Christ yung Jezabel na yan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, magre-reflect yan mamaya-maya ho doon sa Book of Revelation. Makikita rin ho natin yung babae na yan. Okay. Panglima, dahil po ang mga iglesia, yung iglesia sa Tiatira ay Dark Ages kung tawagin, nagtago po ang mga Kristiyano, hindi na ho lumalabas. Kasi pinapatay na ang lakas ang lakas ng kapangyarihan nitong Roman Empire na West sa pamamagitan ng relihiyon. Wala na yung tabak. Laglag na rin po yung yung East na Roman Empire, yung Constantinople, wala na rin. Natalo na rin siya sa pamamagitan ng relihiyon. Yun po yung sinasabi na nawala. Hindi po yan, wala pong may sumakop, kundi nawala lang. Nasa Apokalipsis pa rin po yun. Yung nawala na yan. Babalik siya uli Okay. O ngayon, dahil marami na po ang mga Kristiyano na namatay, pumasok na ang panglimang iglesia. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan. Ito naman pong panglimang iglesia, pagkatapos po nitong iglesia sa Tiatira, ayan. Ito, babasahin ko lang po Ang iglesia po sa Sardis, tawag po ni Jesus Christ dyan, ano daw po, tulog o patay na iglesia. Ayan. Ito, basahin nga natin. Yan, ito po ang nakasulat. Sabi dito, ito ang sinasabi ng tataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo at ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka. Ayan, pinapagising po ni Jesus Christ. Nandiyan po si Brother Reds Prudente at saka si
Manolito Fardo, si Brother Chandler po babanggitin natin uli. Andyan din po si Brother Chandler, Brother Reds Prudente at Manolito Fardo, mga ano ho natin yan, mga kapwa ho natin Kristiyano yan. Magandang gabi sa inyo mga kapatid End times po mamaya at saka bautismo. Naloko na naman to. Baka hindi na naman tayo umabot sa oras. Yan po na pinapagising ni Jesus Christ. Kasi nga wala na nagtago na patay na Kaya ayun, pagdating ng pang-anim na iglesia, gising na nga. Tawag yan awakening church. Gumising nga. Ito pong iglesia sa ano naman ito, iglesia po sa Philadelphia. Kaya nagising na ang mga Kristiyano, dumami na. Okay, pumasok naman ang pampito hanggang sa panahon natin. Kaya tayo ay kabilang sa pampito. Kung ano man po ang laman ng sulat ni Jesus Christ sa pampito, yun po ay angkop na angkop sa ating panahon. Ano po yun? Ang dami pong mga Kristiyano. Ano ho? Tawag ni Jesus Christ, mayayabang na. Yan, dapat huwag tayo doon. May kilala ako niya, pastor sa Bulacan. Ayan, nagyayabang na may Holy Spirit. Ayan, mayayabang na po ang karamihan sa mga Kristiyano kasi mayaman na wala na siyang kailangan, meron na siyang mga negosyo, meron na siyang pangangailangan sa kanyang buhay, okay na siya. Nakalimutan na si Jesus Christ. Hindi na siya binabanggit, hindi siya inaalaala. Kaya nagbigay ng payo si Jesus Christ na bumili ka sa akin ng tunay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ito naman ngayon ang sagot sa tanong po ni Brother Roger. Ayan, saan na ba yun? Ayan, basahin ko lang po kasi ang hirap nung na kung paano makakatulong. Ito yung sinasabi na sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, bumili ka raw sa akin ng purong ginto para maging tunay kang mayaman. Ang ibig sabihin po nun ay tumulong sa kapwa. Tulungan ang dapat tulungan. Huwag dapat tulungan yung nagpa-plus ng bank account, nagpaparami ng pera sa bangko yan. Yan yung mga karamihan ngayon. Ayan. Ano pa sabi ni Jesus Christ? Bumili daw ng ng damit para isuot, para may isusuot sa nakakahiya mong kahubaran. Ibig sabihin, kahit maganda ang damit, para kay Jesus Christ, hubad pa rin yon. Tapos sabi ng Panginoon, bili ka raw sa akin papahid sa mata para makakita ka. Ibig sabihin, bulag. Ayan, sabi ng Panginoon doon, sinasaway ko't pinapalo ang aking mga minamahal. Sabi po niya, kumakatok ako sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig, papasukin ako, kasabay niya akong kakain. Ayan, yan po yung sinasabi natin at ibinabalita natin tungkol dyan sa 7 iglesia. Sabi ni Jesus Christ, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, knock on your window too. Kumakatok po si Jesus Christ. Ang ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kahit sa bahay na lang, kahit sa bahay po, maaari nating tawagin ang pangalan, ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Hello! Yan, hindi na ho natin kailangan pumunta pa sa itinayong church ni pastor. Bakit? Sino ba siya? Siya lang bang pinapakinggan? Pupunta ka pa doon, magpaplansya ka ng damit, papuputiin mo yung damit mo, pakikintabin mo yung sapatos mo, tapos eto na, nagsisigawan na kayong pamilya dahil malilate na. Walang kapayapaan yun. Oy, kaya na, maglilate na tayo kayo, magantay si pastor doon. Naloko na. Tapos mag-aasikaso ka ng mga, naku, maraming mga bagay na ang hirap pagka relihiyon, iglesia itinayo ng tao. Ibig sabihin po nun, sa bahay lang maaari nang tawagin ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Bago matulog, banggitin ang kanyang banal na pangalan. Ayan. Ano man ang gawin natin sa ating buhay, ganun dapat ang ginagawa. Hindi maaaring mapapasubalian yung binabanggit natin. Hindi naman pwedeng kontrahin yan dahil ang 7 iglesia na yan na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, Book of Revelation, yan na po yung kahuli-hulihang aklat. Ano mang aklat
na mga nakaraan, Lumang Tipan at saka iba pang mga aklat, magiging guide na lang natin yun. Tapos na yun eh. So dito tayo ngayon mag-focus sa Book of Revelation kasi nandyan yung mensahe ni Jesus Christ, napakagaan lang. Hindi mabigat. Sabi lang niya, ano lang, tulungan mo lang daw tumulong ka daw sa dapat tulungan. Ibig sabihin, pag ikaw ay may pera, ikaw ay mayaman, ikaw ay may tinatangkilik sa buhay, dapat kinikilala mo rin si Jesus Christ. Huwag mo siyang kalilimutan. Ngayon, tumulong ka sa kapwa, huwag mo tutulungan yung naka-plus po sa bangko, yung bank account, tapos may GCash. Ayan, maaari siguro GCash, humihingi ka ng tulong, pwede, pero yung magano sa bangko, kabahan ka na. Dahil yan po ay nagpaparami ng pera sa bangko. Ang gagastusan po niya yung kanyang sariling tiyan, ang sariling bahay, karangyaan ng kanyang pamumuhay, karangyaan ng kanyang mga ikinikilos, na libre na sabon, toothpaste, tubig, kuryente, internet, lahat-lahat na. Yan. Ang tunay po na pananampalataya kay Jesus Christ. Kahit to sa bahay na lang. Kayo hong mga pamilya, kayo hong magkakasama dyan sa loob ng bahay, wag ninyong kalilimutan. Bago kayo matulog, nako, dapat sabay-sabay na manalangin at purihin ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Nako, yung gustong-gusto ng Panginoon yan. Tuwan-tuwa ang mga anghel dyan kapag kinikilala natin ang Panginoong Hesus, kinikilala natin siya araw-araw, gabi-gabi, at kung ano pa ang ginagawa. Bago matulog, ganun din. Pagising sa umaga, ganun din. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay, yan po. Nang bilis ng okay, ayos na yun. Kaya itong ating programa, nagbabalita lang tayo ha. Hindi tayo pastor, hindi tayo tatay ng reliyon. Tayo po ay nagbabalita. Ibinabalita natin ang magandang balita. Kaya nga, let us bring back a good information written in the Bible. Dapat malaman na ng mga tao na ito lang ang dapat gawin. Ito lang ang dapat gawin. Ito lang pala yun. Ito lang pala yun. Hindi na pala kailangan ng ganito. Hindi na pala kailangan ng ganito. Noon yon, kailangan yon. Kahit sa Lumang Tipan, sa panahon po ng mga apostol, gawin din po ang ginagawa nila. Si Jesus Christ na nga, nandyan na nga Siya na nga lahat Inako na nga niya lahat Pati bautismo sa tubig, yun ang dahilan yun. Kaya si Jesus Christ nagpalublob sa tubig sa ilog ng Jordan kay Juan Bautista. Tapos hindi siya pinayagan. Sabi ni Juan Bautista, ako dapat magpabautismo sa iyo. Sagot po ng mahal na Panginoon, hayaan mo na mangyari ito sapagkat ito ang ating narapat gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Na ang lahat ng tao dapat mabautismuhan. Yan, saan? Sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Lahat yan, inako na lahat ni Jesus Christ yan. Kaya, ang paglublob niya sa tubig sa ilog ng Jordan, sinisimbolo nun, siya na kumuha. Kaya hindi mo na kailangan pang magpalublob sa tubig. Pagdating sa dulo, ganun din, nagpapako siya sa krus, nagpakamatay siya, hindi mo na rin kailangan gawin yun. Kaya yung dalawa na yan, double action na yan, si Jesus Christ lahat gumawa niyan. Anong gagawin na lang? Sumampalataya, maniniwala, magtiwala lang doon sa gumawa, si Jesus Christ yun. Ganun lang kadali. Diba? Sabi ng Panginoon, basa o Mateo 11. Ito po ang nakasulat, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan 11:28. Sabi dito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangagbibagatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral tayo kay Jesus Christ. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan, amen, hallelujah. Diba, dali-dali lang. Pagdating naman sa Apokalipsis, napakasimple lang. Wow! Sabi ng Panginoon, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kung di rin gininuman ang aking tinig,
tinig ang pinaparinig. Ako'y papasok. Kasabay ko siyang kakain. O biruin mo? Ganun kadali lang? Doon sa loob ng bahay? Either spiritual yan, either literal yan. Pwede. Pwedeng gawin. Ano ho? Kaya napakagaan. Gaan-gaan lang ng pinapagawa ni Jesus Christ ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat lagi siyang purihin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. O diba? O ngayon, punta tayo doon sa Mateo 28:19. Ang sabi ng Panginoon ganito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Ayan na, binanggit na pong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po yung maliwanag na sinabi ng ating mahal na Panginoon doon po sa 11 apostol. Dahil nagkita-kita ho sila sa Galilea eh. Ngayon, nung kinausap sila ni Jesus Christ, sa muling pagkabuhay po ni Jesus Christ, ay kinausap niya ang mga apostol na magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. Ngayon, ganito po yon. Binangga, talagang pinagbangga. Marami ang buwabangga, ibig sabihin, nagkakagatan. Ang nakasulat po, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, babasahin naman natin ang Gawa 2:38. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung ano naman po ang nakasulat dito. Tungkol naman po ito sa pagbautismo. Ito nakasulat. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Ngayon, ang sinisi naman dito niya ay yung mga oneness. Dahil yung Ama, Anak at Espiritu Santo, isa lang daw yun. Ewan ko sa inyo. Ang dami niyong problema. Samantahan din sa mga kapwa Kristiyano, wala yan, hindi hindi problema yan. O gito, ibig sabihin po nun, doon po sa Mateo 28:19, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tama naman po yung sinabi ni Pastor Jacob Santos, sinasabi nga ho natin, pag tama, huwag na natin pamalian, tama nga eh. Ayan, kawawa daw, mag-asawang hindi matapang, sila po yung napapalautan dun eh. Ayan, kasi may na koleksyon. Sila napapalautan. Pangalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit daw sa Gawa 2:38 pangalan nila ni Jesus Christ? Ito ang sagot. Ito ang paliwanag ni Pastor Jacob Santos. Tandaan daw natin na ito pong sa Mateo 28:19 ay ano po ito? Sa lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan, ibig sabihin kasama mga hentil, pangkalahatan in general. Yan po yung sinasabi ng Mateo 28:19 kung paano ang paraan ng pagbautismo. Okay? Samantalang dito naman sa Gawa 2:38 ay name lang ni Jesus Christ. Okay, ito ngayon ang kanyang konklusyon. Dito daw po sa mga gawa, makinig kayong mabuti mga kapatid at mga kapwa Kristiyano Yan, kawawa si Brad Jury. Hindi naman. Handaan po natin So may pagkakaiba pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo doon kay Mateo 28:19. Pagdating sa Gawa, pangalan nila ni Jesus Christ. Ang Mateo, pangkalahatan. Ito naman daw pong sa Gawa, para lang daw yan sa mga Hudyo. Naloko na. Sabi ko nga sa inyo, maganda yung kanta, Ano sabi ng kanta? Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga, pagkat walang gamot dyan sa taong syunga. Huwag kang syunga-syunga, huwag kang syunga,
malamang na para sa iyo, ikay madisgrasya. Oh, huwag kang syunga-syunga, pagkat walang ospital sa taong syunga. Huwag kang syunga-syunga. Hindi. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaya natin sinasabing ganon kasi nagpapanggap na may Holy Spirit. Siya ay sugo. Siya po ay 19 years na tagabasa sa radyo telebisyon. Tapos sasabihin po sa akin na inutusan lang daw ako ng suka. Ayan. Ay di salamat, ako inauutusan pala. Hindi ganon ang ibig sabihin na para lang sa mga Hudyo yung bautismo sa pangalan ni Jesus Christ. Ang dapat daw sa atin na bautismo, pangalan daw ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Okay yun. Tama yun, correct. Kaya lang dito na sumabit. Kasi, eto na ang kanyang konklusyon. Pastor Jacob Santos, at sa iyong mga miyembro dyan o eto, sabi ng inyong pastor, ang kausap daw dyan ni Apostol Pedro ay mga kapwa daw niya mga Hudyo. Itataas lang daw sa 36, ito ang nakasulat pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel. Ayan, mga Israelita na ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangagsaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at iba pang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Yan, ang kausap daw dyan, mga kapwa Israelita, partikular sa Hudyo. Ano po, sa angka ni Huda. Yan, teka lang po. Ayan. Ang kausap daw dyan ay mga Israelita lang. Alam niyo ho mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi ho totoo yun. Alam niyo ba na hindi kasi niya nabasa Yan ang problema pagkapatalon-talon. Ano ho? Ganito po yun. Ang mga apostol ho, nasa loob po sila ng compound ng Jerusalem. Doon sila nagtatago sa compound ng Jerusalem. Alam nyo ba na kung ano okasyon meron sa panahon na yan? Ano ang activities na ginagawa? Bakit nandyan sila sa loob ng compound ng Jerusalem? Kasi nga po, panahon po yan ng Pentecostes. O basahin natin sa 1:1 o 2:1. At nang dumating, sa gawa po ito, 2:1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Ayan, doon po yan sa loob ng compound ng Jerusalem. Panahon po ito ng Pentecostes. Tandaan po natin wag na wag po natin kalilimutan. Pag sinabing Pentecostes, ito po yung 50th, 50th day, 50. Araw po yan ng Sabat. Hello. Yan, maraming hindi nagtatalakay ng ganito. Hindi nila maikonekta ito. Panahon po yan ng Sabat. Ibig sabihin, walang pwedeng magtrabaho. Dapat ilaan kayo sa Panginoon yung time na yan ng Sabat. Pentecostes, panahon din po ng Sabat. Ayan, okay. O ngayon, nagpuntahan po ang maraming tao sa Jerusalem. Alam nyo ba? Maraming foreigner sa panahon na yon. Ayan. Hindi niya nabasa O ito, basahin natin Ay nagkaroon na sila ng Holy Spirit Okay, sa 7 po. At silang lahat, 2:7 At silang lahat ay nagtataka at nagsipanggilalas, nagsasabi, narito hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Yan, mga taga-Galili sila sa Galilea. Okay, mga taga-Galileans po yung mga apostol Doon sila na-recruit ni Jesus Christ. At bakit narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at nanganganan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia, sa Phrygia, sa Pampilya,
sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya nakarating ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe ay nangarinig nating nagsisipagsalita sila ng ating mga wikang ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Hello. Ibig sabihin, may mga foreigner po nandyan, mga dayo. Ayan, narinig nila yung iba't ibang wika. Ano ho, na yung kanilang pandinig sa kanilang tenga, yun ang sinasabi ng mga apostol. Kaya nagkakaintindihan sila. Dahil nga yan sa Holy Spirit. Kaya hindi totoo na mga Hudyo lang ang nandyan. Kaya palpak na naman itong nagpapanggap na may Holy Spirit. O ngayon, ini-emphasize lang po ni Apostol Pedro yung mga kapwa niya Israelita, particular sa Hudyo, na sila naman talaga ang may sabit, pero naririnig po ng maraming foreigner, maraming bisita sa Jerusalem, kasi may okasyon nga naririnig nila yung para ipamuka sa mga Hudyo na sila yung nagpapatay kay Jesus Christ, pinako nila. Ayan, kaya ang sabi nung natakot yung mga nakarinig, mga takot po yung mga Israelita, particular sa Hudyo, ang sabi sa 38, at sinabi sa kanya ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O ngayon, ito na. Ang magaling ninyong pastor, sinasabi ko po, tahasan ko sinasabi, lahat ng relihiyon na ginawa ng tao na naglulublob sa tubig, mga siraulo yan. Bakit? Kinuha na nga ni Jesus Christ yan Inako na nga ni Jesus Christ yan kayo mga pastor na nagpapalublob pa sa tubig, pabautismo. Kaya isa yan sa ginagawa nila para maging fraternity na miyembro na nila. Ganito po ang maraming nakakaalam sa dito po sa partikular na binasa natin, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Okay, uunahin lang natin bakit Jesus Christ na lang ang pinambabautismo. Ang utos doon, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, bakit daw Jesus Christ na lang? Sabi naman itong magaling ninyong pastor, nagpapanggap na may Holy Spirit, kasi daw po para yan sa mga Hudyo. Hello Pastor Jacob Santos, ang tindi mo talaga, Teng. Mali-mali na naman ang turo mo. Bakit? Nandun din po ang pangalan ng Panginoon Diyos, ng Ama. Nandun din sa talata ang pangalan ng Espiritu Santo. Simula din pagbabasa. Ito, babasahin natin. Sa 36 pa lang, hindi nyo naintindihan Nandun din po pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Ayan, binanggit po ang Israel na ginawa ng Diyos. Sinong binabanggit na Diyos? Walang iba kundi ang Ama, na Panginoon at Kristo, itong si Jesus, pangalawa, na ipinangako niyo sa krus. Nang marinig nila ito ay nangagsaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ay nako, ganun pa rin yun. Nandun pa rin ang Ama, nandun pa rin ang Anak, nandun pa rin ang Espiritu Santo. Kumpleto pa rin, Pastor. Pastor Jacob Santos, Black Widow Spider, sabit na naman yung aral mo na sinasabi mo na para sa mga Hudyo lang kasi kulang. Nakalak pa rin yun ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit? Nakalimutan mo ba kung sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ, napakasimple. Kahit grade 1, alam to. Samantalang ikaw 19 years
Bakit ganyan ang inaaral mo? Kaya kayong mga miyembro dyan at nakikinig sa programa ni Pastor Jacob Santos, layasan nyo na yan. At kayo namang mga MCGI na nakikinig sa kanya, baka akala nyo nakaalpas na kayo. Hindi. Parehas lang yan. Ayan, mali-mali magturo. Bakit? Sino ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ po ay salita. Siya ang berbo. Siya ang salita ng Diyos. Hello. Ngayon, si Jesus Christ, dahil siya po ang salita ng Diyos, siyempre, ipinagkaloob na ng Panginoon sa kanya. Ang alin? O basahin nga natin, mga kapatid. O ito, sa Pilipos. Ang dami-daming talata ito, mauubos ang oras natin eh. Hindi kasi niya alam. Ano ba sinasabi sa Pilipos 2? Ayan. 2:9 hanggang 11. Ito ang ating mababasa. Sa magandang balita na po natin babasahin. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. Sino yon? Si Jesus Christ. At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Hindi po yan si Kibuloy ha. The name above every name. Si Jesus Christ po, yung pangalang Jesus Christ. Jesus, the Messiah. Binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Hello. Sabit na naman. Kaya, ang pangalan po ni Jesus Christ, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pambautismo din yon sa lahat. Maging hintil ka man o Israelita at kung ano ka pa man. Ang pangalan po ni Jesus Christ, yan po ay pangbautismo sa lahat. Bakit? Pag binautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Christ, niluluwalhati mo rin ang Ama at ang Espiritu Santo. Hello. Kaya nakalak pa rin yun. Ay naku ba ng mga pastor na ito. Ang yayabang nyo kasi. O yung inabot nyo tuloy. Sabi nga sa kanta, no? Ano ba yung kanta ng Eagles? Alam ko yun eh. Ano ba yun? Alimutan ko tuloy. He was a nasty reputation as a cruel dude. Ay, meron na nga. Ay, ewan. Hindi ko maintindihan itong mga pastor na ito kung ano ang nasa isip ninyo. Bakit binibigyan ninyo ng kulay yung pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tapos bakit pangalan lang ni Jesus Christ? Pag binautismuhan po sa pangalan ni Jesus Christ, nandun na rin, kasama na rin, niluwalhati na rin natin ang Ama at ang Espiritu Santo. Dahil yung kanyang pangalan na yan ay ibinigay ng Diyos. Binasa natin, i-Englishin pa, the name above every name. 2:9 hanggang 11 ng Pilipos. Si Jesus Christ ang salita. Kaya pagka ikaw ay nakinig kay Jesus Christ, binibigyan natin ng kaluwalhatian ng Ama at ang Espiritu Santo. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo po, promise na yan eh. Nandyan na yan eh. Na ibubuhos ng Panginoon sa mga huling araw ang kanyang Espiritu. Ayan. O ito, tuloy-tuloy tayo sa pagbabasa. Sa Gawa 2 pa rin. Ayan. 2:17. Ito ang promise eh. Ito ang gagawin. Sabi niya, ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ng Ama. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Kasama po hintil. Kasi sa lahat ng tao, sabi ng Panginoon, hindi lang po Hudyo, hindi lang po Israelita, Pastor Jacob Santos. Ipahahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe.
ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahayag nila ang aking mensahe. Ayan. Sa lahat na po yun ng tao. Kaya pagka ikaw po ay nabautismuhan sa pangalan pa lang ni Jesus Christ, niluluwalhati na kaagad ang pangalan na ng Ama at ang pangalan ng Espiritu Santo. Nakalak pa rin, Pastor Jacob Santos, nandun pa rin yun. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo na ang bautismo sa pangalan ni Jesus Christ para sa mga Hudyo lang. Hello! Mali! Sabit! Palpak! Ayan, tapon nyo sa basura niyang aral na yan. Ha? Ito namang mga miyembro, palakpak pa ng palakpak. Pinapaamin naman sila. Amen! Mali na nga eh. Mali na nga yung ginagawa ng pastor nyo. Ganun pa kayo. Hello! Kaya ano sabi ng kanta? Huwag kang syunga, huwag kang syunga, pagkat walang gamot dyan sa taong syunga. Oh, nakakaawa kayo kapag kaganyan ang pastor nyo. Na kayo ay hayagan ng chinuchubibo. Ayan. O ngayon, Brother Vincent, ano naman po yung Mateo 28:19? Ano naman ibig sabihin yan? Okay, matagal ko na pong sinasabi yan ha. Ilang beses na po. Sabi ng Panginoon, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sino ang kausap? Ang 11 alagad. Sino yung 11 alagad na yan? Mga Israelita ba yan? Oo. Partikular sa angkan ni Huda, kaya mga Hudyo. Sila ay mga apostol ng Panginoon. Yan ang utos sa kanila. Bakit? Ano ba ang mindset nila ng mga Israelita, partikular ang Hudyo? Magbasa kayo ng talata sa Biblia sa Lumang Tipan. Walang inaaral tungkol sa Ama. Ang alam ng mga Israelita, ang kanilang ama si Abraham. Hello! Kaya ang pakilala sa kanila ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka Diyos ni Jacob. Yan ang pakilala ng Panginoon Diyos sa kanila. Kaya, nung dumating si Jesus Christ, ito na, inaral niya na ngayon na mayroon na silang ama. Kasi ang ama, nagkaroon ng anak. Ayan, nagkaroon na rin ng Espiritu Santo. Kaya yung tatlo na yan, ama, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, itinuturo po ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na meron ng Ama, meron ng Anak at merong Espiritu Santo. Kasi hindi nga nila alam. Hello! Kaya dapat maturuan na meron ng Ama, meron ng Anak, meron ng Espiritu Santo. Ano gagawin? Ipakilala nila na ang Ama may anak na at meron ng Espiritu Santo. Yan lang kadali yun. I-address lang, ibalita lang na ito na, may Ama na. Ayan. Na meron ng Ama, merong Anak, meron Espiritu Santo. Ganun lang po kadali mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, ano ang prueba sa mga sinasabi mo, Brother Vincent? O, basahin natin ang gawa, Gis. O ito, sikat na sikat ito eh. Si Cornelio po. Ano ho? O ito. Basahin natin. Gis po 1. Sa Cesarea, aklat po ng gawa, ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. O ibig sabihin, ito pong si Cornelio, hindi po ito Israelita. Siya po ay isang Italyano ng hukbong Romano. Okay, siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Eto na. Siya pala ay may takot sa Diyos, si Cornelio. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Yan. Ibig sabihin, ito si Cornelio ay talagang gawain talaga niya, may takot siya sa Panginoon Diyos. Kaya, to cut the story short, gumawa ng paraan ng Panginoon para ma-meet niya si Pedro. Ito si Cornelio.
para ma-meet niya si Pedro at maturuan siya ni Pedro na alin, na maipakilala din na ang Diyos na nakilala niya, yan yung Ama. Nagkaroon siya ng anak at magkakaroon din ng Espiritu Santo. Ganyan po ang ganyan po ang daloy nitong istorya na ito. Basahin natin ha. Ayan. Okay. Ito po, simulan natin sa gist po sa 34, medyo mahaba-haba Dandanin lang natin. Si Cornelio po ito isa po siyang hintil. Nagsalita pa si Pedro nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. So ayan na. Hintil ka man o Israelita ka man at walang itinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumawa ng matuwid. Kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayari na ganap sa buong lupain ng Hudyo na nagsimula sa Galilea. Pagkatapos ng ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Tapos na kasi yun Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinapakilala pala ni Pedro. Kasi walang kaalam-alam itong si Cornelio at ang kanyang pamilya at ang kanyang sambayanan. Ang alam lang nila, Diyos. Hindi nila alam na yung Diyos na kinikilala nila, yan na yung Ama. At makilala nila din ang anak. Kaya ito si Pedro, tinatalakay na ang tungkol sa anak. Okay, ito na. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo. Andun na rin ang Espiritu Santo na involved na. Binanggit na ang Ama, binanggit na ang anak, binanggit na rin ang Espiritu Santo, tatlo na uli. Okay? So, yan po yung resulta ng bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Kailangan ipakilala talaga yan. Kailangan makumpleto. Okay, tuloy. Alam din niyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay pinako sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao kundi sa amin na mga pinili ng Diyos. Bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos siya muling mabuhay. Si Jesus Christ po ang topic. Pastor Jacob Santos. Alam mo yan, kaya lang wala. Sabit Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahagi na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo sa nakasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan nakumpleto na. Dumating na po yung pinakilala na ni Pedro, ang Ama, ang anak. Ayan, tapos eto na, bumaba na ang Espiritu Santo. Narinig nila ang wika at nagpupuri sa Diyos, kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino makakapagbawal na ibautismuhan sila sa tubig? At inutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesus. Ayan, ni Jesucristo. Ayan, binautismuhan na sila. Hindi tubig yon, kundi pangalan ni Jesus Christ ang pinambautismo doon. Ngayon, pag binautismuhan ba sa pangalan ni Jesus Christ, para lang yun sa mga Hudyo? Hindi. Ayan nga si Cornelio at ang kanyang sambayanan. Hindi naman mga Hudyo yan. Binautismuhan siya sa pangalan ni Jesus Christ. At nandun na rin, involved na rin po ang Ama at ang Holy Spirit. Therefore, nakalock pa rin. Hello. Binautismuhan pa rin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Anong paraan? Nang ipakilala ni Pedro ang tungkol sa Ama, tungkol sa Anak,
at tungkol sa Espiritu Santo. Ayan. May sinasabi si Brother Reds Prudente. O ayan, di palpak. Ano ho? At napakarami pong mga ginawa ang mga apostol kung paano po ang paraan ng kanilang pagbabautismo. Pangalan lang ni Jesus Christ ang ginagamit eh. O ito pa isa. Ha? Sa gawa pa rin, 19. Ano ho, ito ang ating mababasa ha. Kung ano pong ginawa ni Apostol Pablo naman. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang siya ay makarating sa Efeso. Sa Turkey po ito. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila ay tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? O ayan. Ini-introduce po ni Apostol Pablo ang Holy Spirit. Okay, hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Hindi po nila alam na meron palang Espiritu Santo, Holy Spirit. Ano? Tuloy. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan. Tugon nila. Kaya sinabi ni Pablo, binabautismo ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pinapangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus, ng Panginoong Jesus. Nang ipato ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ayan, di kumpleto uli. Meron pa rin involved, tatlo pa rin. Si Jesus Christ, ang pangalan niya, nandun na rin ang Espiritu Santo, bumaba, at ang mensaheng mula sa Diyos. Tatlo pa rin. Yan ang ibig sabihin ng Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Saan? Sa pangalan ng alin? Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang kanilang ginagawa. Ano yun? Ang ipakilala na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya yung Ama, nagkaroon ng anak at dumating ang pagbubuhos ng Espiritu Santo na ipinangako ng Ama. Sa Joel 2:29, yan na yung nakasulat doon. Matutupad na yan nung dumating po ang araw ng Pentecostes. Kaya ang bautismo po sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, isinasagawa pa rin ng mga apostol. Sa pangalan na lang po ni Jesus Christ, ano ho, pambautismo na kaagad. Wala na pong tubig-tubig dyan. Pangalan na lang ni Jesus Christ. Ano ang ginagawa? Pangalan ni Jesus Christ, ang paraan ng pagbautismo, sumampalataya kay Jesus Christ, binibigyan na po natin ng karangalan ang Ama na nagsugo kay Jesus Christ at natupad yung pagbubuhos ng Espiritu Santo. Therefore, ulit-uli, nakalak pa rin yan. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan mga kapatid ha, maliwanag po yan ha, mali po yung ano niyan. Mali po yung sinasabi ni Pastor Jacob Santos na yan, ni Black Widow Spider. Ano yun? Tapon nyo sa basurahan yun, walang kwentang aral yun. Na sinasabi niya na ang bautismo sa pangalan ni Jesus Christ ay para sa mga Hudyo lang. Palpak yun. Walang kwentang aral yun. Hindi totoo yun. Hello? O ngayon, pinasok naman niya ang tubig. Kaya nga sinasabi ko na ang nagbabautismo, yung isang relihiyon, isang iglesia, sa panahon natin na to, naglulublob pa rin sa tubig. Yung relihiyon niya, yung pastor na yan, si Raulo yan. Bakit? Walang pinagkaiba na pagka panahon po ng mahal na araw, ginagaya ng mga tao si Jesus Christ, ay nagpapapako din sila sa krus. Ngayon, ginagawa nyo rin po ang pagbabautismo sa tubig, wala rin kayong pinagkaiba sa mga Katoliko na nagpapapako sa krus. Bakit? Kulang pa ba ang ginawa ni Jesus Christ nung siya nagpalublob sa tubig, sa ilog ng Jordan? Kinuha na nga niya yun siya na bahala Pati yung pagpako sa krus, siya na nga bahala, tinubos na tayo lahat. Kaya okay na tayo. Ang gagawin na lang natin, sumampalataya kay Jesus Christ. Ano ba yung pananampalataya? Yan ay pagtitiwala.
sa mga mangyayari na hindi mo naman inaasahan pero mangyayari. Ibig sabihin, kagaya kay Noe, pinagawa ng daong. O, hindi pa naman niya alam ang mangyayari pero sumunod siya. Ganon din si Abraham. Pinapunta siya sa isang lugar, hindi naman niya alam kung ano mangyayari sa kanya doon. Sumunod. Hello! Yan po ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya gawin din natin yung guide natin yun eh. Ano gagawin natin? Sumampalataya din tayo kay Jesus Christ na magaganap yun. Ang alin? Ang pagdubo sa ating mga kasalanan. Siya na bahala. Kaya kalma ka lang. Relax lang. Ano ho? Relax. At umupo. At ang gagawin na lang, tawagin na lang ang pangalan ni Jesus Christ. Hello. Okay. Handaan po natin ha, na hindi po yung tubig. Marami akong pastor na nakita na yung 2:38 bautismo daw yun sa tubig. Hindi mangyayaring tubig yun. Hindi lang nila naiintindihan. Number 1 po na patunay, prueba na hindi tubig yung bautismo dyan na sinasabi ni Apostol Pedro na mga bautismo ang bawat isa sa inyo. Yan daw ay tubig. Hindi totoong tubig yan. Bakit? Anong prueba? Number 1, prueba, araw po yan ng Pentecostes. Araw yan ng Sabat. Wala dapat gumagawa. Dapat nagpapahinga sila. Pag ikaw gumawa, kilos ka ng kilos dyan, lublob ka ng lublob sa tubig, papatayin ka. Dahil bawal. Kasi nga Pentecostes yan, Sabat yan. Ano ang prueba mo, Brother Vincent, na Sabat yan, yung Pentecostes? O, basa. Sa Levitico po, 15. Ito po ang ating mababasa. O, yan, sinasabi ko. Ayan, ang binabalita natin ha, may prueba. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Yan. Ang binabanggit po dito na mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Ito po yung Passover. Nisan 14. First month of the year, Nisan 14. Parang ang kalendaryo natin, January 14, parang ganon. Sa Hebreo calendar po, Nisan 14. Pagdating po ng kinabukasan, 15. Yan, magbibilang po ng 7 days. 15 na. Yan po ay araw ng pamamahinga. Yan din po ang time na si Jesus Christ ay nagmamadali na ibaba sa krus ni Jose. Para lang mailibing ka agad kasi papasok na ang Nisan 15. Araw na ng pamamahinga, Sabat na. Ito yung binabanggit na ito. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. 7 na naman uli, 7 weeks. Ang ika-50 araw ay tatama kinabukasan sa araw ng pamamahinga. Ayan ang prueba. Ngayon po ay Sabat. Bawal magtrabaho, kaya walang lubluban ng tubig na magaganap doon. Papatayin ka dyan sa loob ng Jerusalem ng mga bantay ng mga Hudyo, mga gwardiya ng Hudyo sa loob ng Jerusalem. Kasi sakop nila yan eh. Nandun sila sa loob eh. Kaya sinasabi ko na pagka ang mayroon kayong relihiyon na naniniwala na tubig yan, hindi niya naintindihan ang sinasabi ng Biblia. Na dito po sa Pentecostes, yan po ay araw ng pamamahinga. Walang tubig na nagaganap. Yan po ang number 1 na proof na hindi yan tubig. Yung nakasulat po sa 2:38. Basa tayo uli. Ito ang nakasulat. Kaya't dapat malaman. 38 na po tayo. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Pangalan ni Jesus Christ lang ang ginamit ha. Walang tubig na involved dyan. Bakit? Kasi nga araw yan ng Sabat. Hello. Kaya wala pong lubluban na nagaganap sa tubig. Kaya yan, hindi nila alam eh. Number 1. Number 2 na proof. Ito po.
3,000 po ang nabautismuhan sa araw na yan. O ito, nakasulat dito. Sa 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. So 3,000 po. Ang bautisador po 11 lang. Okay. Facts ito eh, talagang prueba ito eh. O ngayon, 3,000 ang nabautismuhan. Anong oras kaya nag-start? Kung ipagpalagay natin na tubig yan, lubluban sa tubig, anong oras kaya sila nag-start? Tandaan natin na napagkamalan silang mga lasing alas 9 ng umaga. Kaya nagpaliwanag po si Pedro na hindi sila mga lasing. Alas 9 pa lang ng umaga. Tapos ang dami pa pong sinabi ni Pedro tungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya malamang sa malamang, magtatanghaling tapat na yan. Pagpalagay natin tanghaling tapat, 11 sila magbabautismo. Tingin ba ninyo kakayanin? Magpe-perform pa sila ng swimming pool? Maghahanda pa sila? Pupunta pa sila sa ilog ng Jordan? Or punta sa Inon, malapit sa Salem? Or kung ano pa mang ipiperform nila para magkaroon lang ng tubig na lubluban? Kakayanin pa kaya nila? Hindi na. 3,000 yan oh. Ang dami niyan. Kaya hindi talaga tubig. Bakit? Hindi kakayanin. Wala na silang oras para maghanda pa ng tubig. Pumunta pa sa ilang lugar, sa lugar na maraming tubig. Dapat merong sapat na tubig. Dapat hindi drum. Kasi hindi yan po pwede. Yan. Kaya wala talagang time. Pero nabautismuhan sila. Sa anong paraan? Ayun na nga, nakasulat na nga eh, pangalan. Pangalan ni Jesus Christ ang pambautismo. Walang involved na tubig. Eh, itong inyong pastor, didiskarte na naman ng tubig eh. Ano ho? Eh, para lang magkaroon ng ID. Yan, pag may ID ka na, miyembro ka na sa iglesia na itinayo niya. Eh, palpak naman ang inaaral doon. Yan, o di peperahan ka lang. Si Jacob Santos ay nagpapagaling sa pangalan ni Jesucristo. Di po kaya bautismo yun sa Espiritu? Di lang niya alam. Kaya lang, isinama pa yung dugo at siya lang ang gumaganap. Di naman itinuturo. Ayan. Ang pagpapagaling ho niya, ano yan? Prayer contractor. Tawag sa kanya. Prayer contractor. Kinukontrata niya ang panalangin. Siya na bahala manalangin. To be fair naman, tayo po ay naniniwala na hanggang sa panahon na ito, nagpapagaling pa rin naman ang Panginoong Hesus. Hindi yan mawawala. Ayan, nagpapagaling siya. Ang gagawin na lang natin, tayo ho ay sumampalataya kay Jesus Christ. Tayo ho ay manalangin ng diretso. Ayan, yan po ibig sabihin. Kaya nga sabi ko nga po, lagi, ibinabalita ko, kalma lang. Pag meron tayong naramdamang sakit, at meron tayong karamdaman, sakit at karamdaman, kumalma, tumawag sa kanyang banal na pangalan at gagaling ka. Hindi mo na kailangan pang ipadaan pa sa kontraktor na yan kung ano mga sinasabi niya. Siya lang ba pinapakinggan ng Diyos? Kaya itong mga miyembro niya at mga nagbibigay pa ng panalangin, mga tamad yun. Tamad manalangin sa Diyos. Kaya ayun, kinukontrata nila yung panalangin. Kontraktor ng panalangin yan si Pastor Jacob Santos. Hello. Ayan, okay. Kaya walang tubig na involved. Ayan ang totoo. Walang tubig na involved dyan. Maraming gumagawa niya sa panahon natin ngayon. Okay. O sige po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Siguro dito na tayo sa isa pa nating pag-aaralan. Itong end times naman. Ano ho? Siguro may oras pa naman. Teka, pahinga muna ang konti. Mukhang pakainit eh. Sige po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano.
Ayan. At siguro mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung magbibigay lang po ako ng isang mga ano dito sa end times, tapos itutuloy na lang natin kasi napakainit po talaga sa pwesto ko. Ayan. Itutuloy na lang natin sa susunod ito, yung panahon po ng kawakasan. Okay. Sabi ni Brother Oscar, tama ka Brother Vincent, sabi ko sa gawa, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Ang ibig sabihin nun yan, dapat mabautismohan sila sa pangalan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kinakailangan maniwala sila doon. Binigay sa kanila ni Apostol Pedro yung mensahe kung ano ang ginawa ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Pinatay nila, pinapako nila sa krus. Kaya dapat mabago yung paniniwala na yon. Dapat sila ay maniwala kay Jesus Christ na siya yung ginawa ng Panginoon Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya dapat maniwala sila kay Jesus Christ. Yan. Sumampalataya sila kay Jesus Christ. Yun lang yun. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pasadaan na natin ng konti sa end times. Ganito po. Tapos itutuloy natin sa susunod kasi medyo ano na po. Sumampalataya, tama po. Dapat sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Yun lang po, dapat mapalitan yung kanilang paniniwala. Kaya bautismuhan sila sa pangalan po ni Jesus Christ. Pangalan pa lang, pambautismo na. Wala pong involved na tubig dyan. Hindi na ho kailangan yun. Doon po sa Apokalipsis po, doon po sa 7 iglesia, wala pong binabanggit na tubig doon. Walang binabanggit na bautismo. Sa 7 iglesia, wala pong binabanggit. Ngayon, ang binabanggit ng po ni Jesus Christ doon, yung performance ng bawat Kristiyano. Yan, yung performance po sa iglesia sa Efeso. Ano ang performance ng mga Kristiyano? Yan, may sinasabi si Jesus Christ. Iglesia sa Smyrna, ganun din, performance din ng mga Kristiyano. Hanggang sa iglesia po sa Laodicea, ganun din po, performance po ang hinahanap ni Jesus Christ. Ano na ba kayo? Ano na balita sa inyo? Yan, ganun lang naman po eh. Ibig sabihin, dapat kilalanin si Jesus Christ at sampalatayanan. Ganun lang kadali. Okay. Ngayon, sa end times po, magpapasada lang po ako ng konti. Sa aklat po ni Propeta Daniel, sa 9:24 hanggang 27, meron na po doong total, meron na pong numero. At ang kabuuan ng numero na yan ay 70 weeks. Yan, 490 years. Equivalent nun. O ngayon, performance, tamang termino. Kasi nga po, yung nga po kasi ang problema talaga sa mga nagbabasa. Putol-putol kaya hindi maintindihan. Yan po yung gusto ni Jesus Christ. Yan ang gusto niya mangyari. Kinukumusta niya yung performance ng bawat Kristiyano. Kasi Kristiyano nga eh. Nandun na, established na eh. Christian na eh. Performance po. Kaya dapat ayusin po natin ang ating performance kay Jesus Christ. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, siguro hanggang dito na lang muna yung ating performance to eh. Yung ating live broadcast hindi talaga kaya eh. Talagang masakit na yung ulo ko sa init. Itutuloy na lang natin to sa Biyernes uli. Kung ipahintulot po ng Panginoon sa ano po yan, sa Biyernes po uli Sige po, kung meron pa kayong katanungan, medyo mag-iinom lang po ako ng tubig. Yan. At sige po siguro
hanggang dito na lang muna tayo muna, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay na rin naman siguro. Sa Biyernes na lang po natin itutuloy itong end times. Kung ano po ito. Dahil okay. Sayang ano? May ilang minuto pa. Sige. Bago ho tayo matulog, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay lagi po nating alalahanin si Jesus Christ. Ang ating mga anak, bago ho matulog, dapat inaalala si Jesus Christ. Paggising sa umaga, ganoon din po. Laging alalahanin si Jesus Christ, yan po gusto niya. Lagi po siyang inaalaala. Yan po yung utos niya na lagi siyang inaalaala. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yung pong pagputol-putol niya ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, doon po sa tinatawag na hapunan ng Panginoon, sinabi po niya doon na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sinisimbolo po nun yung pagkakapako niya sa krus. Yun po ang dapat nating gawin, yung sakripisyo niya sa krus. Kaya dapat alalahanin natin siya, yung kanyang sakripisyo. Ganun lang naman kadali. Wala akong problema, Brother Oscar, yan. Okay lang po yun. Opo. At medyo makati na kasi lalamunan ko. Ang gusto mo ng Panginoon ito sa Hebreo po 13 at 15. Ito po ang ating mababasa. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ay alay na kinalulugdan ng Diyos. Ayan. Kaya pag tayo po ay mga Kristiyano, dapat pag meron tayong means, meron tayong ibubuga, dapat tulungan natin ang ating mga kapwa. Huwag tayo magpabaya, kasi yan po yung alay. Kumbaga ay nag-aalay ka sa Panginoon kung tumutulong ka sa kapwa. Ang tutulungan ho, yung nangangailangan ng tulong. hindi po tinutulungan yung mga may bank account Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po. At huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!